Magandang hapon po. Naputol tayo kanina. Inuulitin ko po ngayon ang aking isisiwalat. At hindi ko alam kung bakit. Technically, may depekto. No? Ayaw ko mag-blame ng iba. So anyway, ito po yung ating pag-usapan sa ngayon. I hope so na may sound na tayo. Please sound up kung may sound tayo. Siguro may sounds na tayo. Hello sounds. Please sound up kung may sound tayo. Hello, may sounds ba tayo? Hello, may sounds ba tayo? Ay, okay. Narinig ko na may sounds na. Sige, mag-umpisa tayo. Kasi kanina, inatake ako. Hindi ko alam kung saan ang galing ang atake. So, anyway, ito talaga, kapag matibay, makapangyarihan ng kalaban natin, gagawan tayo ng paraan sa mga ginagamit ng mga IT experts nila. Kanina, kalagitnaan ay tingin ko lang naman yun. Ako ay hinakt para matigil, ma-freeze ang aking live stream. Pero anyway, sa ngayon po, ang ating pag-usapan, ulitin na natin. At sa tingin ko naman ay hindi na nila kaya akong atakihin. Dali lang ha. Kaya na ba? Kaya na ba? Yun. Okay na. So, tinago ko lang muna yung aking live stream na hindi nila mahagilap. So, ang ating pag-usapan, Edgar Bueno. Buena, magandang hapon. Peter Canto, magandang hapon. Joselito Rigodon, magandang hapon. Lito Chavez Mendez, magandang hapon. Edna Balonso, magandang hapon po sa inyong lahat. Tapos, ang ating pong title, ang topic po natin sa ngayon ay isang bayan lamang sa Mindoro, Nauhan, bayan ng Nauhan. 1.6 billion na ang kontrata ni Zaldico. Biro mo, congressman, shout out kay Jan Suarez. Congressman ka, contractor ka pa. So ngayon, bago ko itutuloy ang aking pagsisiwalat, nais ko lamang ibigay itong tanong na ito. Tinatanong ko si George Erwin Garcia. George, nasa batas po, nasa ilalim ng tinatawag na Omnibus Election Code na bawal tumanggap ng donasyon sa kampanya mula sa kontraktor. So, if this is in the law at saka paparusahan mo yung kontraktor at saka yung tumatakbong kandidato, ay ano naman po ang parusa sa kontraktor na siya mismo kandidato? Yan ang tanong ko na napakalalim na hanggang sa ngayon ay wala kayong ginawa. Nung si Chis Escudero ay umamin na nakatanggap siya ng 30 million mula sa kontraktor bilang tulong sa pagkampanya niya noong 2022, ay
sabi ninyo, ipa-disqualify nyo, kasuhan nyo ng disqualification si Chis Escudero. At kakasuhan din ng election offense. So, paano sa ngayon yan? Anong ating gagawin? Next is, pwede bang maparusahan si Chis? Well, it depends on the facts of the case. Kasi nakikita ko po may depensa din si Chis. Ang depensa lang ni Chis Escudero dyan ay, number 1, kung walang proyekto ang donor sa panahon na hindi pa siya nang tumakbo siya, ay pwede niyang ilusot yun. Pero halimbawa, may proyekto yung contractor na Center Waste Construction and Development. Pwede siyang parusahan. Pwede siyang tagalin pagka-senador. Pero kung ang nagbigay ng pera na 30 million ay isa lamang sa tao, isa lamang sa may-ari, pero binigay niya sa sariling pangalan niya at hindi sa pangalan ng construction, pwede siyang lumusot. Kaya lang, may tinatawag tayo, what cannot be done directly can never be done indirectly. So, ibig sabihin, yan din po, ngayon ang ina-apply ko na batas na kung ang hindi mo pwedeng gawing direkta, ay hindi mo rin pwedeng gagawin na pailalim, na indirect. In the same manner, so kung babawalan nyo si Chis Escudero na hindi kontraktor, tatanggap ng pera ng kontraktor para sa kanyang kampanya, dapat bang pagbawalan ang kontraktor na tumatakbong congressman? Bakit walang aksyon ang COMELEC hanggang ngayon? Ang daming kontraktor dyan. Si J.J. Suarez, isa sa tinuturo. Si Uwaminal, Henry Uwaminal, ilang beses tumakbo yan. Meron siyang HSO Construction. Henry Sevilla Uwaminal Construction. At the same time, congressman. Noong tinayo niya, magkaroon ng proyekto si Henry Sevilla Uwaminal noong congressman pa lamang siya. Doon sa Ozamis City, nagpatayo siya ng housing project doon sa Barangay Laman, Ozamis City. Congressman siya noon. Anong ginawa niya? Ginawa niyang dami na kontraktor yung taga-Pasig na kontraktor. Pero ang ginagamit na ekwipo sa pagdidemolish ng bahay na dapat tanggalin para maipatayo yung multi-story na housing project, ang ginagamit na ekwipo may tatak na HSO construction. So ngayon, panahon na siguro na usisain natin itong batas na ito. Ang ginawa naman ni Henry Sevilla Uwaminal, sa totoo lang, kahit itanggi pa niya, siya ang kontraktor. Gumamit lamang siya ng pangalan ng ibang kontraktor na taga-Pasig. Nagbayad lamang siya ng royalty. Pero siya mismo ang kontraktor. Ngayon, dalhin natin sa katayuan ni Zaldi Co. Si Zaldi Co ay congressman ng Ako Bicol or Ako Bicol Party List. Ito yung taong ito nagbibigay ng masamang pangalan sa mga Bicolano. Kaya ang tingin tuloy ng mga ibang Pilipino, ano ba yung mga Bicolano? Pumapayag sila, ibubuto nila yung kabatan. Ganon po ang dating yan. Pero ngayon, kung paparusahan mo ang mga politiko na tumatanggap ng donasyon para sa kampanya mula sa kontraktor, dapat din bang parusahan yung kontraktor mismo na tumakbo? So, kung ganon, inusisa ng Rappler, ipapalabas ko rito, na si Saldico ay nag-divest ko para hindi tingnan na hindi na siya may-ari ng Sunwest Construction. At ang ginawa niya, walang katibayan siya, nag-anunsyo lamang siya na nag-divest, pero walang katibayan na binigay na nag-divest. Anong ibig sabihin ng divest? Binitawan mo yung pag-aari mo sa kumpanya. Pero wala na nga siya. Sabihin natin totoo yung sinasabi niya. Ang problema, natagpuan ng research team ng Rappler na yung Sunwest
ay may mga kumpanya na nakadikit sa ilalim niya. Halimbawa, SunWest, mayroong SunWest Foundation, may SunWest Subdivision, parang ganon. At ang SunWest na ito ay siya yung isa sa may-ari ng mga maliliit na korporasyon. At doon sa maliliit na korporasyon, isa sa may-ari doon sa lahat ng maliliit na korporasyon ay si Saldico. Ibig sabihin, nilipat niya lamang ang pangalan niya doon sa baba. So, dapat din ba nating ipakulong sa ilalim ng Omnibus Election Code sa Section 95, Paragraph C, si Saldico? Siguro, it is now high time. I want to test the law. Kakasuhan ko po ng kasong election offense si Saldico. At ngayon, pagkatapos yung sasabihin ko, ipakita ko sa inyo kung gaano siya kalupit. Isang bayan lamang sa Nauhan. Isang bayan lang. Maliit pa na bayan yan kasi wala namang kagandahang progresibo doon na makikita. Napuntahan ko na yung Nauhan. Nauhan, Oriental Mindoro. Akalain mo, bayan lang, maliit na bayan, pero mahigit 10 billion ang flood control projects. At sa 10 billion yan, ang nakalista sa bayan ng Nauhan lang, ang 10 billion pala sa buong probinsya yon. Pero yung Nauhan lang na bayan ay ang kay Saldi na napunta sa kanya 1.58 billion. O, ito po ang kanyang mga proyekto na nakalista officially. Ipakita ko para hindi tayo gumagawa ng kwento rito. Yan po. So, itong mga proyektong ito nakita nyo sa pinapakita ko sa inyo, ito po mga proyekto sa Nauhan, Oriental Mindoro. So, pasensya lang po mga taga-Nauhan at medyo na focus ngayon ang bayan ninyo. So, ito po, sa unang listahan dyan ay Safe Trading, hindi yan siya. May Raymond Builders, tapos St. Timothy. O, ayan, kay ano naman, 202 million. Iyan yan, kay Sara Diskaya. Tapos, Elite General Contractor. Ang kanya naman, 192 million. Tapos, Raymond Builders ulit, 247 million. Tapos, Great Pacific Builders and General Contractors, 241 million. Tapos, Alpha and Omega, ito naman kay Sara Diskaya, 289 million. Anong kontrata nila? Sa Pangalaan River, doon sa Nauhan, Oriental Mindoro. So, lahat ito ay, yung sa taas naman, sa Raymond Builders ay mag-asawang tubig na ilog doon sa Sampaloc section sa Barangay Santo Niño. At ang iba pa ay construction din mag-asawang tubig, river. So, St. Timothy ay Nauhan seawall. So, ibig sabihin, seawall, katabi ng dagat. Tapos ito naman, kay Raymond Builders, ulit, mag-asawang tubig. Tapos sa drainage system, mag-asawang tubig sa Safe Trading. Yan po sa ibang kontraktor. So ito ngayon, tingnan natin. Yung St. Timothy ulit ko, pangatlong St. Timothy, pangatlong Sara Diskaya to. Construction ng diki along Bukayaw River. Okay. Ito naman, ang dami palang ilog dyan. Yung diki na nawasak kanina, na in-inspection ni Governor Dolor, ay hinarangan siya ng gwardiya. Ito po yun, MLR Solid Construction. Tapos na noong July 2, 2024, pero nawasak. Ano kaya na mangyari? So, ayan po ay mag-asawang tubig din. Dalawang proyekto niya, ang isa 48 million, ang isa 48 million din. Tapos, parehong sa mag-asawang tubig. Ang dike dyan, nasira. So, natapos ang proyekto nila ay July 2, 2024. O yung St. Timothy naman to, ang isa ay July 4, 2024. Tapos ang isa, lahat bakit sila July 4, 2024? Iba-ibang pangalan. So malamang, ang may-ari nito ay si Sara Diskaya din. Anyway, pag-usapan lang muna natin yung kay SunWest, Elizalde ko.
Bakit request failed? Request failed. Ulitin natin. Ano ba itong website ni Pangulo? Sira-sira. O talagang sinadyang sira? Para hindi natin mabusisi. So, ito tayo. Alamin natin yung mga SunWest. Okay, nagsimula tayo sa unang SunWest. Ang unang kontrata ng SunWest ay ito 289 million. At ito po ay pagko-construct ng diki at esplanade. Ano bang esplanade? Di ba yung mga parang pasyalan? Bakit may pasyalan sa bundok? Tapos along Dulangan River sa Sitio Sentro, Barangay Mitulza section ng Nauhan Oriental Mindoro. So ang contractor ay SunWest Incorporated. Kay Saldico po yan. Natapos ko ito noong December 15, 2023. Next, SunWest again. Ang kontrata ay 212,138,000 pesos and 142 pesos and 85 centavos. Natapos noong December 15 again, pareho lang. At ito naman po ay pagkukonstruct ng diki at esplanade sa mag-asawang tubig. Ibang ilog na naman ito. Nakalagay sa Sitio Bagong Pag-asa, section Barangay Inarawan, Nauhan, Oriental Mindoro. Next, SunWest ulit, si Saldico ulit, 217 million. Natapos ng December 15, 2023. SunWest ulit. Anong kontrata? Ang kontrata ay diki uli at esplanade doon sa mag-asawang tubig river. Nako. Tapos sunod, SunWest ulit, 217 million. Natapos ko noong December 15, 2023. Pangalan ng kontraktor, SunWest, na kay Saldian. At saka, construction ito ng diki. Diki at esplanade ulit sa mag-asawang tubig river. Sunod, SunWest ulit. Ang halaga ng kontrata, 217 million plus. Natapos na ko noong December 15, 2023. At ito po ay paggagsagawa ng diki at esplanade along mag-asawang tubig river. Ang haba naman mag-asawang tubig river na ito. Next, ito nakalagay Macro Prime Builders. Pero makikita mo SunWest. Ibig sabihin, sila rin may-ari niyan. Ang kontrata ay 212 million. So, kunwari na lang na may ibang kontraktor, pero sila rin. So, ang natapos ko ito, December 15 pa rin, 2023. At ang kontratang ito ay pagkukonstruct ng diki at esplanade along mag-asawang tubig river. So, ang haba ng mag-asawang tubig river. Next, SunWest ulit. Ayan. Ang halaga ng kontrata, 221 million plus. At natapos din ng December 15, 2023. At ito po ay pagsasagawa ng diki at esplanade. Mag-asawang tubig pa rin. Yan po ang nakikita ninyo. Tinotal ko po yan. Ang total is 1,582,252,972 pesos and 93 centavos. Laban kayo dyan. Ay, ang dali pala sa kanila yumaman. Paano naman yumaman yung mga kagaya natin? Yan. Hindi natin alam yan kung talagang totoong proyekto yan. Pero nung isang araw, nagalit si Gobernador Dolor dahil hindi siya pinapasok. Inspeksyonan niya yung nasirang diki. So ngayon, pinilit niya sarili niya, pinagalitan niya yung gwardiya, yung contractor daw, MLR Solid Construction. Ang mga kakampi ni Saldico yan. So, isa lang po ang ibig sabihin yan. Ang problema ni Gobernador ay kaparihan din sa problema ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Pareho silang walang alam na may proyekto pala na ginagawa. Ibig sabihin po, ay mga congressman lamang na tauhan ni Romualdez ang nabibiyayaan at sila lamang ang nakakalam sa mga proyekto na ginagawa sa kanilang mga distrito. Walang kaalam-alam ang mayor, walang kaalam-alam ang gobernador. Ibig sabihin yan po,
ay talagang kinupo talaga nila lahat. So ngayon, bago ako magtutuloy, ipapakita ko sunod sa inyo kung sino si Saldico. Pero bago yan, mag-shoutout muna ako. Jan Suarez, Eric Sola, good afternoon. Teodolfo Batino, Sir, flood control ang merong kasalanan ay ang DPWH takot sa mga politiko o tumatanggap din. Pero hindi lang po DPWH, ang mga congressman talaga. Yan po sila nagpapatakbo. Hawak niya lang yung kontraktor. Kagaya nitong kontraktor sa Nauhan, Oriental Mindoro, ang kontraktor ay yung mga Sunwest Company ni Congressman Elizaldico. Biro mo ha, matindi. Tapos si Mang Huaning 84. Kaya sinasamba ng mga congressman si Tamba dahil marami sa kanilang kontraktor. Nung iba hindi na kontraktor pero may komisyon pa rin naman. Grabe. So, Edgar Nacion, Dr. Toto, good afternoon. Audio is normal and clear. Salamat po. Helen Bagyo, beautiful Sunday po sa lahat. Sunday morning, I got on the track. Daylight day. Hey, 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 it's a beautiful day. Yan. Kanina beautiful Sunday yan. Pero hindi ko memorize kasi. So, Conrado Alipio, good afternoon, Dr. Katoto. Si Tommy, grabing nakawan sa gobyernong BBM. Pero ang sigaw ng Dilawan at Makabayan Black, impeach Sara. Ayun, magkakampi na kasi mga Pinklawan at saka Dilawan, magkakampi na sila ng mga BBM. Kaya lahat sila gusto nila. Actually, hindi nila gusto yung magkaroon ng trial. Ang gusto nila, convict na kagad si Sara kahit walang trial. So, Helen Bagyo, mayroon din sa Barangay San Miguel, San Antonio, Zambales, naka-news. O sige, mamaya, puntahan ko naman sa kay Congressman Kung Ho naman yun. Bata din Tambaluslos yan. So, ang tabi din ng ilog, nagiba. Okay, mamaya, titingnan natin yan. Yan ang i-vlog natin mamaya. J. Isham, hoy, Ramon Tolpo, ang contractors, yung public shimo. Sabi si Tolpo. Ramon Tolpo, hoy, Ramon Tolpo, wag mo nang ipagkaila, nagtatago mo pa. Ikaw po ay, extortionist. Pareha lang kayo ni Rapi Tolpo, kapatid mo. Erwin Tolpo, mga extortionist kayo. Kaya pagpatuloy natin ngayon, kilalanin niyo po kung sino po si Saldico. Hihiramin ko muna yung dokumentary ninyo, ang Rappler. I hope so na hindi niyo ako copy strike. Ito ang titirahin natin. Para makilala niyo kung sino si Saldico. Yan, si Saldico. Isang taon naming inimbestigahan si Congressman Zaldico. And here's what we found. We know Zaldico today as among the main architects of the controversial 2025 national budget. Zero subsidies to PhilHealth, funding cuts sa DepEd at bilyon-bilyong budget para sa ayuda program na AKAP na brainchild ni Speaker Martin Romualdez. Weeks after President Marcos signed the budget, Congressman Zaldi was abruptly removed as chairman of the House Appropriations Committee. Sabi niya kusa raw siyang nag-resign due to health issues. Pero naniniwala ba kayo dun? Before his rise to politics, Zaldico was never a nobody. Kilala siya sa Bicol bilang isang matagumpay na negosyante. In particular, he co-founded Sunwest Construction in the 1990s, and under his leadership, it has become a super contractor of the Philippine government. Noong administrasyon pa lang ni former President Gloria Arroyo, nasa top 10 na ang Sunwest sa may pinakamaraming kontratang napanalunan mula sa Department of Public Works and Highways. Bukod pa sa construction, may mga negosyo na rin siya sa tourism, hotels, and subdivisions. Pero balot ng skandalo ang Sunwest. Kung magbabasa ka ng news archives, maraming beses nadawit ang pangalan ng kumpanya sa mga anomalya, such as allegations that it cornered projects that were funded through Congressman's pork barrel. Ilang beses na rin inimbestigahan ng Commission on Audit ang Sunwest, pero never na blacklist.
In 2021, it was one of the 5 companies, alongside Pharmally, that each secured at least 1 billion pesos in pandemic supply contracts. Mantakin nyo, construction company, pero 18% ng kinita noong 2022 galing sa pagbebenta ng medical supplies. A few years ago, nasangkot din ng SunWest sa maanumalyang procurement ng DepEd ng overpriced laptops. Zaldi no longer wants to be identified as owner of SunWest. In 2022, he clarified to a fact-checking organization that he has sold his stake in the company in 2019, the same year he became the representative of his party list group, Ako Bicol, to Congress. Marahil alinsin dito sa Republic Act 6713, which instructs public officials like ko to avoid conflict of interest. Ito yung hard copy ng ilan sa mga dokumentong review namin. And what we found is that his divestment doesn't really give the public a complete picture. Wala na nga yung pangalan niya sa SunWest Construction, pero isa pa rin siya sa mga may-ari ng mga kumpanya sa ilalim ng SunWest Empire. Gaya ng SunWestville, na nasa likod ng maraming residential at condo projects sa Bicol, kung saan mayroon siyang shares na nagkakahalagang higit sa 400 million pesos. O may Cebes Land, developer ng luxury hotel, kung saan mayroon siyang active investment worth 349 million pesos. O Embarcadero Land Ventures, kung saan mayroon siyang shares worth over 500 million pesos. At si Congressman Zaldi pa lang yan ha. Yung asawa niyang si Mylene at 2 nilang anak ay namumuhunan din sa mga kumpanyang ito. At iyong mga kaalyado niya sa Ako Bicol, either officer o shareholder, gaya ni na dating Ako Bicol Congressman Ronald Ang na presidente ng SunWest Group Holdings at Ako Bicol 7th nominee Anlin Sumanga na may puhunan rin sa Miss Cebes Land at SunWestville. The documents also show that these companies often transact with one another, essentially creating their own business ecosystem. For example, ang SunWest Construction kung saan nag-divest si Congressman Zaldi, nagpautang ng milyon-milyon sa SunWestville noong 2023. Ang sagot ng SunWest sa amin, lahat ng loans ng SunWest Construction sa ibang kumpanya ay regular at sumusunod sa best practices. Hindi na rin daw affiliated sa Ako Bicol si Ronald Ang. At si Zaldi ko, totoo naman daw na shareholder ng ibang mga SunWest Group companies, pero yun lang, mga walang projects with the government. Tiningin namin ang panig ni Kong Zaldi pero hindi pa rin siya sumasagot. Ayon sa budget experts na nakausap namin, sa kabila ng divestment ni Congressman Zaldi, he remains a beneficial owner of SunWest Construction. Kumbaga, he still owns or dominantly influences the management or policies of the company because of the ties and transactions between SunWest Construction and its subsidiaries. Kasi nga, nag-invest siya doon. Kumbaga, part siya ng mga may-ari ng mga kumpanyang yon. But why should you care? Ito yung isa sa mga posts ni Congressman Zaldi sa Facebook bragging about the construction of a regional hospital in Bicol, which his PR machine said was funded through his efforts as House Budget Chairperson. Hindi naman bago yung ganitong gawain ng mga mambabatas na para muling manalo sa eleksyon ay ipepresenta sa taong bayan iyong kanilang accomplishments sa Kongreso. Pero alam nyo ba, alin yung ilan sa mga kumpanyang nanalo ng halos kalahating bilyong pisong kontrata related sa proyekto? E di, yung joint venture ng SunWest Construction at ng Hytone, isang kumpanyang itinayo naman ng kapatid ni Zaldi na si dating Congressman Christopher Ko. Based on our research, SunWest bagged 1 billion pesos in public works projects annually beginning 2016 in the Bicol region alone. Its DPWH projects surpassed a combined total of 13 billion pesos for 2023 and 2024. Incidentally, these were years when Congressman Zaldi was the House's budget chairperson. Hindi namin inaalis yung posibilidad na lahat ng ito ay dumaan sa tamang proseso sa procurement. Pero sa sobrang laking pondo ng taong bayan na inilaan dito, hindi pwedeng isantabi lang ang mga detaling ito. Maliban kay Congressman Zaldi, 2 of his siblings are running in the midterms. His brother Christopher wants to return to the House as Congressman of Albay 2nd District. Yung kapatid din niyang si Farida Ko, tumatakbo ring Vice Governor ng Albay. The 2025 elections present an opportunity to reignite discussions on how muddy it can get when governing in the Philippines becomes a combination of business and politics. Handa na ba ang mga opisyal natin na sagutin ang mga tanong tulad ng sino ang pumapondo ng kampanya nila? Do they have businesses that stand to benefit if they win? Can our elective officials guarantee that they are motivated by the desire to serve the public
and not to advance their personal interests. Reporting for Rappler, I'm Dwight De Leon. Ay, harta naman. Interest naman nila ang binabanata nila. Hindi si interest ng bayan. Gagawa sila ng proyekto para sa bayan pero kumikita sila na malaki. Yan po ang visit sa ating bansa ngayon. Lahat po ay walang-wala na talaga. So, Perny Pinto, Senyor, Ricardo Florito, buti andyan ka Sir Toto, matapang mang isinalawalat ang mga katiwalian. Tutuloy-tuloy natin po ito, Ricardo Florito. Magandang tanghali. Tapos si Joy Estham, hoy, Ramon Tolpo, o yun. Hanggang dyan na muna tayo at please, paki-like, paki-subscribe. Yan lang po ang magbibigay sa akin ng lakas loob na magpapatuloy, nagsisiwalat sa mga kahit sabihin natin may delikado sa buhay natin ay susuungin natin. Kaya magandang hapon po sa lahat. Have a beautiful Sunday, everybody.